Nagulat si Elder Gio. Pasigaw niyang tinanong kung ano. Tinanong niya kung ang ibig sabihin ba ay si Zuofan ang pumatay kay Yunqing. Tumingin ang isa pang elder at sinabing masyadong malawak ang agwat ng kanilang cultivation. Sumagot si Elder Lei. Sinabi niyang oo, alam niya iyon. Pagkatapos ay seryoso itong tumingin at sinabing pero ano ngayon? Natahimik si Elder Gio. Pawis na pawis ito habang pinoproseso ang narinig. Tinanong ng isa pang elder kung ano ang nangyari pagkatapos. Tinanong niya kung napilitan bang umatras si Yunqing dahil kay Zuofan. Galit na sumagot si Elder Lei. Sinabi nitong umatras. Dagdag pa niya, mukhang minamaliit nila si Zuofan. Nagulat ang mga kasama niya. Tinanong nila kung kailan nila ito minamaliit. Ipinaliwanag ng isa na nakalaban nito ang isang Tianzuan Realm Master kahit mababa lang ang cultivation nito. Sinabi niyang kahit sa mainland ng continent na ito ay walang makakagawa noon. Seryosong tumingin si Elder Lei. Sinabi niyang si Elder Yun ay hindi nagkaroon ng oras para umatras. Dagdag pa niya, pinatay ito ni Zuofan hanggang sa walang natira. Nagulat ang lahat. Sinabi ng kalbong elder na ang naging kapalit lang ay naubos ang inner force ni Zuofan. Sabay-sabay na sumigaw ang mga elder ng ano at paanong nangyari iyon. Hindi sila makapaniwala. Sinabi ng isa na isang Tianzuan Realm Master ay pinatay ng isang nasa Qi Gathering Realm. Tinanong nila kung paano napatay si Yunqing hanggang sa walang natira. Tinanong din nila kung bakit nasugatan si Zuofan. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Isang boses ang sumigaw na ang iingay nila. Lumingon ang lahat. Si Zuofan ito, nakatayo sa may pintuan at mukhang bagong gising. Nagulat si Luo Yunxiang at tinawag ang pangalan nito. Tinanong niya kung nakabawi na ba ito. Inis na sumagot si Zuofan. Sinabi niyang syempre hindi pa. Ipinaliwanag niyang natutulog siya para makabawi pero nagising siya dahil sa ingay nila. Tinanong niya kung paano siya makakabawi sa ganitong gulo. Lumingon siya kay Elder Gio at tinawag itong Brother Gio. Tinanong niya kung gusto nitong malaman kung paano siya nasugatan. Itinaas ni Zuofan ang kanyang kamay. Kinuha niya ang isang maliit na storage ring at biglang inilabas ang isang bangkay. Bumagsak sa sahigang malamig na katawan ni Elder Jane. Nagulat ang lahat at napaatras. Sumigaw ang pulang buhok na elder ng Shouying Jane fan. Hindi makapaniwala si Elder Gio. Sumigaw siya ng paanong nangyari ito. Tumingin siya sa bangkay at galit na nagtanong kung sino ang pumatay kay Jane Fan. Ngumiti si Zuofan. Sinabi niyang siya ang naglabas ng bangkay mula sa kanyang storage ring kaya sino pa sa tingin nila ang pumatay. Dagdag pa niya, alam niyang may galit si Brother Gio kay Jane kaya nagkataon lang na nagkita sila at pinatay niya ito. Magalang pa niyang tinanong kung hindi ba ito magagalit dahil nakialam siya sa negosyo nito. Nanginginig si Elder Gio. Sa isip niya ay hindi siya makapaniwala na nangyari ito. Sa loob-loob niya, galit na galit siya. Sinabi niyang kinuha ng bastardong ito ang kanyang Eyes of God at sinira ang kanyang reputasyon hanggang sa bumagsak ito. Pero sa harap ng lahat, pinilit niyang ngumiti. Sinabi niyang iinuman niya ang dugo nito, kakainin ang laman, at huhukayan ang libingan nito. Pagkatapos ay biglang lamambat ang kanyang boses. Sinabi niyang paano niya sisisihin ang kapatid niya sa pagtulong sa kanya. Lumingon siya kay Zuofan at tinawag itong Brother Zuofan. Seryoso niyang sinabi na mula ngayon ay ituturing niya itong kapatid. Sinabi niyang kung may problema ito at kailangan ng tulong ay tutulungan niya ito. Ngumiti lang si Zuofan. Sinabi niyang nagawa niya lang ito dahil sa swerte. Sinabi niyang swerte siyang nakaharap. Ang isang elder na putol ang braso kaya napatay niya ito. Pero dagdag niya, hindi ito swerte kundi malas. Malas na makaharap ang isang kalaban na nasa Tianzuan Realm. Ipinaliwanag niya na kung hindi niya napatay si Elder yon na nasa Tianzuan Realm, paano siya malubhang masasaktan ni Elder Jane na isang kamay na lang. Tumingin siya kay Xiao Nui at tinanong kung kaya ba nitong pumatay ng isang elder. Sinabi niyang sa tingin niya ay hindi nito kaya. Dagdag pa niya, palagi itong maraming gwardya kaya hindi na mahalaga kung may swerte o wala dahil garantisado na ang kaligtasan nito. Hindi nakasagot si Xiao Nui at napayuko na lang sa inis. Pagkalipas ng ilang sandali, nagdesisyon ang mga elder. Inutusan ng nakadilaw na elder si Lao Gio na manatili doon. Sinabi niyang alagaan nito si Brother Zuo at magtalaga ng daan-daang gwardya sa tirahan nito. Sumagot si Elder Wu at Elder San.
Sinabi nilang sila ni Longwo ay babalik sa headquarters para i-report ang lahat ng nangyari. Dagdag ng nakadilaw na elder, kailangan niyang sabihin agad ito sa Patriarch. Nagulat ang dalawang batang disipulo sa likod. Sa isip nila, hindi sila makapaniwala na tinawag ng tatlong elder si Zuofan bilang kapatid. Ngumiti si Zuofan at kumaway. Sinabi niyang mag-ingat sina Brother Sun at Brother Wu sa pag-alis. Habang papaalis ang mga elder, bulong ng isa na tama si Long Jio. Sinabi niyang ang pinakamalaking kakayahan ng batang ito ay ang mambola ng tao. Lumipas ang ilang sandali, tahimik ang loob ng silid habang nasa labas ang maliwanag na kalangitan. Nakaupo si Zuofan sa sahig, nakasandal sa dingding. Sugatan pa rin ang kanyang katawan pero matalim ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumingin sa lahat ng nasa loob ng kwarto at malamig na sumigaw na lumabas silang lahat. Nagulat ang lahat sa utos niya. Napatigil si Brother Gio, pati na rin ang dalawang babae sa likod niya na sina Miss Yunxiang at Miss Lei. Tahimik na tumingin si Zuofan sa kanila. Pagkatapos ay nagsalita siya at sinabing may gusto siyang pag-usapan kay Brother Gio. Umupo siya ng comfortable sa sahig, nakangiti pero seryoso ang tingin, habang hinihintay na maiwan silang dalawa. Thank you mga boss, dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter, like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.